Magandang araw po muli sa inyong lahat mga guys, mga ka-farmers. Welcome back po ulit sa ating channel. Sa video nito kung mapapansin po ninyo, nandito po tayo sa ating tanim na kamote. Yan po, nasa may gawing likuran po natin po. At ina-update ko nga po sa inyo ang ating pong tanim na kamote. Dahil sa ito po ay 1 month old na po, buhat po nung ating itinanim. At kung matatandaan po ninyo, nung tayo po ay nagtanim po dito, ay yun nga po, isang buwan na po yung nakakaraan. At dahil sa ito nung ating tanim na kamote ay sa loob po ng 3 buwan ay may laman na po siya, or malalaki na rin po yung laman niya. Kaya ang hihintayin na lang po natin ay 2 buwan na lang po para mag-harvest po tayo sa ating pong tanim na kamote. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating topic sa ating pong tanim na kamote, ay nais po munang bumati sa inyo ng advance Happy New Year. Dahil sa ilang araw na lang po at mag New Year na po. Kaya advance Happy New Year po sa inyo pong lahat. At shout out din po sa lahat po ng mga subscriber at sa lahat din po ng mga viewers. Yan po. Patuloy na po tayo sa ating topic tungkol po rito sa ating pagtatanim ng kamote. Dahil sa ito nga po yung tinatamnan po natin ng kamote ay maliit na lugar lang po mga guys, mga ka-farmers. Ito nga po ay backyard lang nga po, sa likod lang po ng bahay. Bagaman ganon, ang mga sinishare po sa inyo na maliliit na lugar lang po ng mga taniman ay sinisikap po na makapaghatid po sa inyo ng mga halaman tungkol po sa akin pong karanasan sa mga pagtatanim po ng ganitong mga halaman, at tulad po nga po ng ating tanim na kamote. Yan nga po, tungkol po sa pagtatanim at mga pag-aalaga ng ganito pong mga halaman. At sana po kahit ganito lang pong maliit ang lugar na ating pong mga pinagtatamnan, ay sana'y patuloy pa rin po ninyong tangkilikin ang mga video na ginagawa ko po, at patuloy po kayong manood sa ating pong munting channel. At ganun pa man, kahit maliit yung lugar po natin na pinagtamnan ng ating pong tanim na kamote, pwede rin po naman natin i-apply ito sa malalawak na taniman. Yung mga pamamaraan na sinishare po sa inyo ay halos ganun din po yung paraan na pwede po natin gawin sa malalawak na taniman. Ang magkaiba lang nga po ay maliit po yung expenses dito po sa ganitong maliit na taniman kumpara po sa malalawak na taniman. Yun po. Yung mga pamamaraan ay halos ganun din lang po. Parehas lang din po ng sinishare po rito sa ganito pong maliit na taniman. At ito nga po mga guys, mga ka-farmers, yung pong ating tanim na kamote na 1 buwan na po ngayon mula po nung ating itinanim. At kung mapapansin po ninyo ay napakaganda po ng kanyang mga dahon. Indikasyon po na siya po ay maglalaman ng magaganda at malalaki. At maaaring marami din po ang maging laman po nito dahil sa maganda po ang kanya pong mga dahon mga guys, mga farmers. Yan po. Yan po, tulad po ng nasabi ko po sa inyo na maliit lang po yung lugar na ito na pinagtamnan po natin, ay halos ang pamamaraan po ay katulad din po ng sa pamamaraan ng pagtatanim sa malawak na taniman. Yan, pwede po ninyong i-apply ito sa malawak na taniman, itong ganitong mga pagtatanim. Kung ano po yung mga ginawa ko po sa paraan na pagtatanim ng ating pong itinatanim po ito mula po nung 1 buwan na po ang nakakaraan ng ating pong itinanim po ito. Tayo po ay naglagay ng organic fertilizer bago po tayo nagtanim ng ganitong mga kamote or yung mga binhi ng kamote. Bago po natin tinanim ay nagsagawa po tayo ng preparasyon sa lupa.
Yan nga po, ang unang-una pong ginawa natin ay inayos po natin lupa, pinalambot po natin. At atin pong nilagyan ng mga organic fertilizer bago po natin tinamnan. Kaya po naging ganyan po kaganda ang kanya pong mga dahon. Green na green. Yan po, kung mapapansin po nyo, green na green. Ang dahon po niya. Dahil sa naging mataba nga po yung lupa. Yan po. Naging mataba po yung lupa na atin pong pinagtamnan. Yan po mga guys, mga ka-farmers. Kung mapapansin po nyo, napakaganda po ng kanyang mga dahon. Indikasyon na siya po ay maglalaman ng magaganda at malalaki ang magiging laman po niya. At posible rin po na marami ang maging laman po niya dahil sa kanya pong ipinakikita na maganda po ang kanya pong mga dahon. Yun nga po, tungkol po sa ating pong tanim na kamote. At dahil sa inihanda nga po natin ng lupa bago po tayo nagtanim ng kamote na katulad po nito. Ito po yung isa sa palatandaan na magiging malalaki at malaman ang atin pong tanim na kamote. Kapag nakita po natin na marami na po siyang mga ganyan, mga bulaklak. Yan po. At kapag halos po sila lahat ay may mga bulaklak na. Yan po. Masasabi po natin na siya po ay malalaki na ang laman at maraming laman.